Sina Shanks at Blackbeard ay may kakaibang tunggalian. Ang parehong mga pirata ay may lihim na kasaysayan, at mga nakatagong layunin na kritikal sa pag-unlad ng plot ng One Piece. Sa video ngayon, higit pa tayong pupunta sa tunggalian na ito, pag-aaralan kung bakit si Blackbeard, sa kabila ng kanyang napakalaking lakas, ay nabigo na habulin si Shanks at tapusin siya. Ang koneksyon ni Shanks at Marshall D. Teach, dalawang kilalang pirata sa One Piece universe, ay may mahabang kasaysayan. Mula sa kanilang pagkabata, ang dalawang kilalang karakter na ito ay patuloy na nakikipaglaban, na nagre-resulta sa isang pangmatagalang tunggalian. Si Shanks at Blackbeard ay pinalaki sa magkaibang mga kapaligiran, ngunit pareho silang may malakas na kaugnayan sa dagat at pagnanais ng kalayaan. Si Shanks, isang crewmate ng legendary pirate na si Roger, ay nagpakita ng kakayahan at abilidad mula sa murang edad. Habang si Blackbeard, na kilala pa rin bilang Marshall D. Teach, ay naglalakbay sa dagat bilang miyembro ng Nugget Crew, pinagtagpo ng tadhana ang dalawang pirates na ito nang mag-cruise ang landas ng kanilang mga crew sa panahon ng mga labanan at hidwaan sa Grand Line Seas. Noong unang nagkita sina Shanks at Blackbeard, halatang may higit pa sa kanilang relasyon kaysa sa puot. Isang kompetisyon ang sumiklab sa pagitan nila, na udyok ng kapwa paghanga sa kanilang kakayahan at isang hindi sumusukong kalooban na magtagumpay. Nakilala ni Shanks at Blackbeard ang ilang mga lugar sa kahabaan ng mahusay na linya sa buong panahon, sa bawat pagtatagpo ay nakikilala sa pamamagitan ng mainit na sagupaan at masalimuot na diskarte. Ang kanilang mga salungatan ay parehong pisikal at emosyonal, na ang isa ay nagtatangkang lampasan ang isa sa pamamagitan ng tuso at tactical na kakayahan. Ang puot sa pagitan nina Shanks at Blackbeard ay sumikat nang pareho silang naging kapitan ng kani-kanilang crew. Si Shanks, ngayon ang commander ng Red-Haired Pirates, at Blackbeard, na kapitan ng kanyang dumaraming crew na kilala bilang Blackbeard Pirates, ay nakipag-away na yumanig sa pundasyon ng New World. Ang kanilang mga reputasyon bilang nakakatakot na mga kalaban ay kumalat sa dagat na nagtulak sa kanila sa pagiging maalamat. Sa kabila ng antagonism, ang koneksyon na ito ay mas komplikado. Parehong mga pirata ay may kakaibang kamalayan sa isa't isa, sa paghahanap ng mga pagkakatulad sa kanilang mga layunin at pangunahing prinsipyo. Sa kanyang pakikipag-usap kay Whitebeard, inihayag ni Shanks ang isang nakamamanghang paghahayag tungkol sa simula ng kanyang iconic na peklat. Taliwas sa tanyag na paniniwala, binigyang diin ni Shanks na ang marka ay hindi isang pagkakamali sa kanyang panig, ngunit sa halip ay kagagawa ni Marshall D. Teach, na kilala rin bilang Blackbeard, na may napakatinding lakas noong panahong iyon. Ang peklat sa kaliwang mata ni Shanks ay naging isang iconic at nakakaintriga na tampok sa kanyang katawan. Inihayag ni Shanks ang isang mahalagang bahagi ng gusot na relasyon ng dalawang pirates nang aminin niya na si Blackbeard ang sanhi ng peklat na ito. Ang markang ito, malayo sa pagiging isang pisikal na tanda lamang, ay kumakatawan sa lakas at tuso ni Blackbeard noong panahong iyon. Inamin ni Shanks na hindi siya biktima ng isang simpleng pagkakamali, ngunit sa halip ay isang pagsubok ng lakas at pagwawakas ni Blackbeard, na naglalabas ng impormasyon sa maingat na inihanda na diskarte ng huli. Ang peklat ay naging isang simbolo ng hindi lamang puot ni Shanks kay Blackbeard, kundi pati na rin ang kanyang pagkilala na si Blackbeard ay nagdulot ng panganib sa kanyang buhay. Nakatulong ito kay Shanks na makilala ang napakalaking banta ni Blackbeard sa mundo, na humantong sa kanya upang maghanda upang labanan ang mabigat na kalaban na ito. Nakita ni Shanks na ang marka ay higit pa sa isang pinsala, ito ay katibayan ng potensyal na lakas ni Blackbeard, at isang simbolo ng kanyang pagnanais na maghintay para sa naaangkop na oras upang umangat sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng katotohanan ito, hindi lamang nagdagdag si Shanks ng mga layer ng pagkasalimuot sa kwento, ngunit ipinakita rin ang tuso at madiskarteng pagpaplano ni Blackbeard, habang siya ay matiyagang naghihintay bago ipakita ang kanyang buong potensyal. Ang pagtuklas na ito ay nagsisilbing isang patuloy na paalala na sa mundo ng One Piece, ang mga relasyong pirata ay kadalasang nabubuo ng higit pa sa pisikal na pag-aaway, kabilang ang isang komplikadong web ng mga skim, layunin, at paggalang sa isa't isa. Ang kasalukuyang katahimikan sa pagitan nina Shanks at Blackbeard ay may kakaibang timbang, na para bang pareho silang nagtataglay ng malalim at nababantayang pag-unawa. Bawat pinagsasaluhang tingin, bawat madiskarteng pagtatagpo ay nagpapakita na may higit pa sa kanilang relasyon kaysa sa antagonismo. Ang parehong pirates ay tila alam ang mga lihim ng isa't isa, isang hindi may kakailan na katotohanan na nagdaragdag ng isang kamanghamanghang twist sa balangkas na nagreresulta sa isang uri ng malamig na digmaan sa pagitan ng dalawang karakter na ito.
Ang peklat na ibinigay ni Blackbeard kay Shanks ay higit pa sa isang pisikal na marka, ito ay naging konkretong sagisag ng kanilang pagkakaunawaan. Ang pampublikong pag-amin ni Shanks na ang pinsala ay hindi produkto ng isang pagkakamali, ngunit sa halip ay katibayan ng nakatagong lakas ni Blackbeard sa sandaling ito na nagpapahiwatig hindi lamang ng kanyang sariling katalinuhan, kundi pati na rin ng isang kaalaman sa diskarte ng kanyang karibal. Habang pinamunuan ni Shanks ang Red-Haired Pirates at pinamunuan ni Blackbeard ang kanyang lumalawak na crew, bumalik ang kanilang tunggalian sa isang sopistikadong tugma ng chess kung saan ang bawat galaw ay tila pinaghahandaan. Iniwasan nila ang pagsisiwalat ng masyadong maraming detalye, pinapanatili ang isang adversarial veneer habang may alam sa isa't isa sa mga layunin ng bawat isa. Ginawa nila ang lahat ng pagsisikap na pahinay ng mga ito upang maiwasan ang mga ito na maging katotohanan. Ang mga misteryong bumabalot sa relasyon ni Shanks at Blackbeard ay pumukaw sa interes ng mga manonood ng One Piece na nag-uudyok sa mga pag-iisip at talakayan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa likod ng mga eksena ng kawili-wiling labanang ito. Ang alam nila tungkol sa isa't isa ay maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa mundo ng pirata, at ang kaakibat na tensyon ay nagbunga ng patuloy na pakiramdam ng pananabik. Sa kabila ng makabuluhang paglaki ng kapangyarihan ni Blackbeard, ngayon ay hawak hindi isa kundi 2 devil fruits at namumuno sa isang napakalaki at nakakatakot na crew sa ilalim ng Blackbeard banner. Ang kanyang pag-aatubili na harapin si Shanks ay nagpakita ng malalim na kamalayan sa tuso at walang katulad na lakas ng Red-Haired Pirates. Si Blackbeard na ngayon ay lumakas ang loob at ligtas sa kanyang tumataas na kapangyarihan sa mundo ng pirata, ay hindi minamaliit si Shanks. Kinikilala niya ang talamak na pag-iisip ng Red-Haired Pirate at pagkalkula ng mga madiskarteng kakayahan. Nauunawaan niya na ang pagharap kay Shanks ng walang maayos na nakaplanong diskarte ay magiging isang napakaseryosong sugal, lalo na para sa isang taong kasing lakas ng kanyang sarili. Ang binigay na peklat ni Blackbeard kay Shanks ay hindi nakalimutan ng alinman sa pirata. Nauunawaan ni Blackbeard na, bagamat dati niyang nasaktan si Shanks, maaaring hindi na mauulit ang gayong swerte. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing isang patuloy na paalala kay Blackbeard na kailangan niyang pangasiwaan ang kanyang mga hindi pagkakasundo kay Shanks ng may malaking pangangalaga. Ang pag-iwas ni Blackbeard na harapin si Shanks ng direkta ay nagpakita hindi lamang ng paggalang sa isa't isa, kundi pati na rin ng isang makatotohanang pagkaunawa sa sitwasyon. Sa kabila ng kanyang nakuhang lakas, kinikilala ni Blackbeard na si Shanks ay hindi isang kaaway na dapat maliitin. Si Shanks, kasama ang kanyang kaakit-akit na personalidad at napakahusay na talento, ay nagbigay ng hamon na hindi dapat maliitin. Mukhang ginagabayan ng madiskarteng karunungan ang paninindigan ni Blackbeard, habang kalmado siyang naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Napagtanto niya na ang pagkatalo kay Shanks ay nangangailangan ng higit pa sa purong puwersa. Magiging kritikal na magsagawa ng isang komplikadong diskarte na nagkapitalize sa mga kahinaan ng kalaban, habang ginagamit ang sariling lakas ni Blackbeard na nagreresulta sa isang mas malaking kalamangan sa labanan. Ang sadyang pag-iingat na ito sa ngalan ni Blackbeard ay nagpakita ng isang masusing pag-unawa sa mga hamon ng pagharap kay Shanks. Bagamat karaniwan sa mundo ng pirata ang direkta at malupit na mga paghaharap, gumamit si Blackbeard ng masinadya na diskarte, na napagtanto na si Shanks ay hindi lamang isang kakilakilabot na kaaway kundi isang matalino at tusong pirata. Ang kanyang takot kay Shanks ay nananatiling walang tigil sa kabila ng kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap. Sa kabaligtaran, tila pinalakas nito ang kanyang paghanga sa kapangyarihan ng Red-Haired Pirates. Ang mga nakaraang karanasan, pati na rin ang peklat na iniwan ng kanilang naunang pagkikita, ay nagsisilbing patuloy na mga paalala na si Shanks ay isang taong dapat igalang at maingat na pagplanuhan. Habang tumataas ang reputasyon ni Blackbeard, napagtanto niya na ang pagharap kay Shanks ng walang tamang plano ay magiging mapanganib kahit may dalawa siyang devil fruit or ang laki ng kanyang mga crew. Si Shanks, isang kinikilalang pinuno at mahusay na nag-iisip, ay may kakayahang magbasa ng mahihirap na pangyayari at tumugon ng mabilis. Ang matiyagang paghihintay ni Blackbeard ay nagpapakita ng isang malalim na kaalaman na ang oras ay nasa kanyang panig habang pinalakas niya ang kanyang lakas. May sensinang pinag-aaralan ang mga aksyon ni Shanks at naghintay ng tamang pagkakataon na mag-strike. Ang posisyon na ito ay nagpapahiwatig ng parehong strategic savvy at isang mulat na paggalang sa banta ni Shanks. Ang balangkas ng One Piece na puno ng mga intricacies at mga pagliko, ay patuloy na hinahabi ang pinagsamang kapalaran ni Shanks at Blackbeard.
Ang pag-aatubili ni Blackbeard na pukawi ng isang direktang paghaharap ay nagpapakita hindi lamang ng isang praktikal na pag-unawa sa lakas ng kanyang kalaban, kundi pati na rin ng isang pagpayag na maghintay para sa tamang sandali, upang magpakawalan ng isang labanan na walang alinlangan na umalangaw sa mga karagatan at mamarkahan ang susunod na kabanata sa epic na pirate saga na ito. Tungkol sa paksa ngayon, ipaalam mo sa amin ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba.